Puri ng Panginoon, magandang umaga po sa bawat isa. Alam ko ang bawat isa ay puyat dahil sa pagsalubong ng bagong taon. Bago tayo magpatuloy, Blessed New Year po sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa katapatan ng Panginoon, sa katapatan niya na naranasan natin itong nagdaang taon. Ngayon ay narito tayo sa bagong taon na ito dahil pa rin sa katapatan ng Panginoon. Katulad ng ginawa ko nung Pasko, halos parang kakanta lang din po tayo ngayon, pero mag-aral din tayo saglit ng kanyang salita. Awit po muna tayo ng isang awitin. May kita niyo po dyan, meron po akong nakapin na mga lyrics para masabay niyo po ako sa aking pag-aawit. Kaya awitan po natin ng Panginoon. Sabi dyan ay patuloy niyang minamahal. Ito po ay compose ng ating Pastor Limuel Masaredo, ang aking kapatid. Kaya awitan po natin ang Panginoon. Tinawag na maglingkod sa Diyos, hindi man karapat-dapat. Kahit sa kabila ng pagkukulang ay patuloy niyang minamahal. Kaya ang lahat sa akin ay ibibigay sa Diyos lamang. Sa Diyos ang papuri, sa pag-ibig niyang hindi nagmali. Sa Diyos ang siya'y hindi nagsawang magtapat at tumunawa. Sa Kanya ang aking pagsamba. Pinatawad niya't pinalaya sa aking mga kasalanan. Binigyan ng biyaya at lakas na magpatuloy at sumunod sa Kanyang kalooban. Kaya ang lahat sa akin ay ibibigay sa Diyos lamang. Sa Diyos papuri, sa pag-ibig niyang hindi nagmali. Sa Diyos ang luwalhati, pagkat siya'y hindi nagsawang magtapat at umunawa. Sa Kanya ang aking pagsamba. Sa Diyos ang papuri, sa pag-ibig niyang hindi nagmali. Sa Diyos ang luwalhati,
sa pag-ibig niyang hindi nagmali. Sa Diyos ang luwalhati, pagkat siya'y hindi nagsawang magtapat at umunawa sa Kanya ang aking pagsamba. Pagkat siya'y hindi nagsawang magtapat at umunawa sa Kanya ang aking pagsamba. Pagkat siya'y hindi nagsawang magtapat at umunawa sa Kanya ang aking pagsamba. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga nangyari nitong nakaraang taon, sa mga tagumpay, sa kabutihan ninyo, Panginoon, sa mga mabubuting karanasan namin, Panginoon, sa mga nabuabot namin, O Diyos, sa mga na-achieve namin, O Diyos. Sa inyo ang lahat ng papuri. Hallelujah. Sa inyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri. Sa oras na ito, sa aming sandaling pag-aaral, sa pag-awit ng papuri namin sa inyo, O Diyos, samahan niyo po kami, Panginoon, ang pagkakataon na ito sa sandaling oras na ito, Panginoon, sa panimula ng taon. Pagbigay kami ng pasasalamat, papuri sa inyo, O Diyos. Patunay lang, Panginoon, na kayo ay hindi nagbabago. Kung ano kayo noon, noong 2023, siya rin kayo, Panginoon, ngayong 2024. Sa mga susunod pang taon, Panginoon, huwag kayo mananatili at hindi nagbabago. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinapuri po namin kayo at sasalamatan. Samahan niyo po kami ng inyong Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Tayo ngayon ay saglit nga lang po mag-aaral ng salita ng Diyos. Punta po tayo sa Malakias chapter 3 verse 6. Pero bago ang lahat, Blessed New Year po sa bawat isang nakikinig sa oras na ito at na nagbigay ng panahon para sa pag-aaral ng salita ng Diyos at para sa Panginoon sa panimula ng taon na ito. Salamat sa Panginoon. Sa Malakias chapter 3 verse 6. Actually, gagamit lang tayo ng English version sa oras na ito. Yan yung pong basahin ko sa Malakias chapter 3 verse 6. For I, the Lord, do not change. Therefore, O children of Jacob, are not consumed. Bibigay lang po ako ng onting background, mga kapatid. Sa panahon ng Malakias chapter 3, for context sake, dito sa Malakias chapter 3 verse 6, ang mga Israelita ay nagbago sa harapan ng Panginoon. Kinalimutan na nila ang Diyos, ang kaparaanan ng Panginoon, at lumipat na sila sa mga makakasalanang gawa. Pero ang sinasabi kung tignan natin yung konteksto nito, ang sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita, therefore I, the Lord, do not change. Kahit kayo ay nagkasala sa akin, kahit kayo ay pumunta sa mga walang kwentang pamamaraan, kahit kayo ay pumabor sa mga kasalanan, no? Meron kasing kasabay na binabanggit dito sa Malakias chapter 3 na paparusahan ng Panginoon yung mga taga-Edom, no? Pero sabi ng Panginoon sa Malakias sa mga Israelita noong panahon na ito, kahit kayo mga Israelita, kayo ay bayan ko at kayo ay umalis sa aking kaparaanan, kahit kayo ay tumalikod, kahit kayo ay gumawa ng napakalalang kasalanan, dahil ako ay hindi nagbabago. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Dahil ako ay hindi nagbabago, sabi ng Panginoon, kaya kayo ay hindi pa nako-consume, kaya hindi kayo nalilipol.
Hindi kumpara ng mga taga-Edom na lilipulin ko kayo dahil ako'y hindi nagbabago. Dahil ang pangako ko ay nananatili. Kayo ay hindi nalilipol. Hindi kumpara ng mga taga-Edom na nalilipulin ng Panginoon. Itong mga Israelita, dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, sila ay nakapanatili. No? For I, the Lord, do not change. Therefore, dahil ang Panginoon ay hindi nagbabago, kaya naman, ang anak ni Jacob, ang buong Israel, ay hindi nako-consume, nalilipol. Imagine niyo po yun, ganun katindi mangako ang Panginoon. Don't misunderstand, hindi to ibig sabihin na okay lang kayo magkasala dahil nangako naman ako na hindi ko kayo lilipulin. No, that's not the case. Hindi yun yung sinasabi ng Panginoon. Kaya kayo hindi malilipol sana kayo, kaso nga lang kaya lang dahil sa aking dahil hindi ako nagbabago, hindi kayo malilipol. There's still God's judgment, nandun pa rin ang pagsaway, pagpalo ng Panginoon. Pero salamat dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, kaya ang mga Israelita ay hindi nalipol. Itong mga nagdaang panahon, mga kapatid, itong 2023, kundi lang dahil din talaga sa Panginoon, tayo sana ay wala na ng 2024. Sa kabila ng ating mga naging karanasan, sa kabila ng ating mga naging pagkukulang sa Diyos, sa kabila ng ating mga naging pagkakasala sa Panginoon, sa kabila ng ating pagtalikod sa Diyos itong mga taong 23, sa kabila ng ating mga pagdududa nitong nakaraang taon at mga nakaraang taon, sa kabila ng hindi natin paglapit sa Panginoon itong nakaraang taon, mga kapatid, kundi lang din talaga dahil sa Panginoon, wala na sana talaga tayo dito. Pero salamat sa Panginoon dahil siya'y hindi nagbabago. God never changes. Kaya tayo ngayon ay hindi pa kukonsume ng panahon na ito. Amen po ba? Bukod doon, may mga panahon sa atin na merong iba at isa na ako doon nung papatapos na ang taon, nagkakaroon din ako ng kaisipan. Lagi na lang ganyan kapag nagbabagong taon. Yung alalahanin yung pag-aalala na ginagawa natin itong nakaraang taon, ng panimula ng taon, nung sasalubungin natin yung 2023. Sa iba ay ganun pa din ang pag-aalala na ginagawa itong pagsalubong ng 2024. At normal sa utak ng tao iyon. Naisipan ako, bagong taon na naman, baka ano naman kaya yung mangyayari sa akin, baka hindi ko na naman kayanin, baka naman mas lalo matindi. Mga kapatid, asahan na po natin na sa mga susunod na panahon, lalong titindi ang mundo, lalong maghihirap at sasama ang mundo. Kaya somewhat pwede kong sabihin na legit yung inyong pag-aalala, yung ating pag-aalala. Bakit? Kasi talagang hindi mo alam kung ano mangyayari sa inaharap. At ang mundo ay pasama ng pasama. Pero mga kapatid, ito yung isang pangako sa atin ng Panginoon. Kahit magbago ang mundo, kahit mas lalong lumala ang mundo, mga kapatid, kung paano tayo tinawid ng Panginoon noong 2023, kaya pa rin tayong itawid. Hindi pala kaya. Itatawid pa rin tayo ng Panginoon sa 2024. Because the Lord, sabi dito ng Panginoon sa Malakias chapter 3 verse 6, For I, the Lord, do not change. Therefore, mga kapatid, dahil ang Panginoon na hindi nagbabago, hindi tayo malilipol ng 2024. Amen po ba? Sabi pa dito sa James chapter 1 verse 17, Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Marahil narinig nyo na sa akin to nung minsan kinanta natin ang Great is Thy Faithfulness. At kakantahin pa rin naman natin ito mamaya. Sabi doon, from the Father of lights, every good and perfect gift from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Kapatid, hindi nagbabago ang Panginoon. At ni anino ng pagbabago, wala tayong makikita sa Kanya.
Wala tayong makikita sa kanya ni anino ng pagbabago, ni hint ng pagbabago. Tayo mga kapatid, mga tao, pwede tayong makitaan ng senyales ng pagbabago. Pero ang Panginoon mga kapatid, ni senyales, ni hint, ni clue, ni anino, no? Ni foreshadowing, wala. No? Na kanyang pagbabago, wala tayong makikitang ganun. Ang Panginoon mga kapatid ay hindi magbabago. Madalas lang kasi gamitin natin nating utak, no, sa ganitong kaparaanan na ang Diyos ay parang tinuturing natin katulad natin na tao. But God is not like man. Sa Numbers chapter 23 verse 19, sabi dito, God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Has he said, and he will not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it? Ito yung maganda sa Panginoon. Pag siya ay nangako, talagang tutuparin niya. Sabi doon, God is not man that he should lie. Hindi natin kailangan ang kaisipan dapat natin patungkol sa Panginoon na hindi katulad nung pakikitungo natin sa tao. Hindi natin iniisip na ang Panginoon na ay parang katulad ng pag-uugali ng tao na nagbabago ng pag-uugali. Nagbabago ng salita. Tayo, naku mga kapatid, pwede tayong magsawa sa pagbabago ng salita ng tao, sa pabago-bagong isip ng tao. Pero mga kapatid, ang Panginoon kailanman, kahit tayo ay magpabago-bago ng isip, sigurado ang salita ng Diyos, sigurado ang pangako ng Panginoon na kanyang tutuparin. Amen po ba? Ngayon, don't misunderstand again mga kapatid. Kaya lang naman natin kasi hindi nararanasan ang pangako ng Panginoon kasi tayo yung nagbabago. Tayo yung lumalayo sa Panginoon. Tayo yung tumatalikod sa Diyos. Kaya hindi natin, kala ko ba hindi nagbabago ang pangako ng Panginoon? Totoo, hindi nagbabago ang pangako ng Panginoon dun sa mga tao, dun sa mga lingkod niya, dun sa mga anak niya na nananatiling tapat. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kung gusto natin maranasan ang pagkatapatan at pangako ng Panginoon, wag rin tayo magbago sa Kanya. Manatili tayong tapat. At mga kapatid, sa pagiging tapat natin sa Panginoon, siguradong siya ay magtatapat sa atin. God is not man. He will not lie. No? He will not change His mind. No? And He will fulfill everything that He has spoken. Hallelujah. Amen po ba? Sa Psalms 102, verse 25 to 27, sabi dito, of old you laid the foundation of the earth, and the heavens and the works of our hand. They will perish, but you will remain. They will all wear out like garment. You will change them like a robe, and they will pass away. But you are the same, and your years have no end. Sabi dito, yung ikaw na nagtatag ng pundasyon ng mundo, gumawa ng kalangitan, and the heavens are the work of your hands. Sabi dito, yung lahat rito sa mundo na inayos ng Panginoon, they will perish. Huwag na tayong magtaka sa mga lindol, sa mga pag-ulan, sa iba't ibang kalamidad at kung ano-anong pagbabago ng mundo mga kapatid. The world is destined to perish. Even man is destined to perish. Lahat ng mga makasalanan, they are destined to perish. Nakasulat na ang paglala ng mundo. Pero mga kapatid, sabi ito, they will perish, but you will remain. But God will remain true. He will never change. Amen po ba? Sabi ito, they will all wear out like garment. Katulad ng damit na nalumuluma. And you will change them like a robe, and they will pass away, but you are the same. The Lord the world will pass away, but God will remain the same. Naintindihan niyo po ba yun mga kapatid? Na hindi talaga nagbabago ang Panginoon. Dahil pa dito, tuloy na nga po natin yung mga verse. 2 Timothy chapter 2 verse 13, sabi dito, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Ang Panginoon ay hindi niya kayang i-deny ang kanyang pagiging totoo, pagiging faithful. Hindi niya kayang i-deny ang kanyang unchanging nature. Tayo, pwede natin i-deny yung kaya natin i-deny ang ating pagiging Kristiyano, pero ang Panginoon kailanman, dahil siya ay tapat, mananatili siyang tapat.
If we are faithless, He remains faithful. Kung tayo ay hindi maging tapat, mananatili siyang tapat. For He cannot deny His faithfulness. Hindi niya kayang talikuran ng kanyang nature, ng changing nature. Lastly, katulad ng sinabi natin kanina, na ang Panginoon ay hindi katulad ng tao na pabago-bago. Ang Panginoon ay hindi rin katulad ng tao na napapagod. No? Na habang lumilipas ang taon, siya ay napapagod. No? Tayo habang lumilipas ang taon, tayo ay umiedad, napapagod tayo, nagbabago tayo. Pero ang Panginoon ay hindi napapagod. No? Sabi dito sa Isaiah chapter 40 verse 28, have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. Hindi siya napapagod, hindi siya nalulupaypay. He does not faint. Pag sinabing does not, walang walang hint ng pagkapagod. Does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. Mga kapatid, kahit duman pa yung maraming taon, hindi mapapagod ang Panginoon sa pagtupad sa kanyang pangako sa atin. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Ang Panginoon, hindi katulad ng tao. Siya ay mananatiling tapat. Siya ay hindi nagbabago. Ang taon ay magbabago ng magbabago. Wala nang magiging magkaparehas na taon. Lagi yung bago-bago. Palala ng palala ang mundo. Pero mga kapatid, kahit pabago-bago ang taon, pabago-bago ang sitwasyon, palala ng palala ang mundo, isang tiyak sa atin mga kapatid, ang Panginoon ay hindi kailanman magbabago. Hindi siya magbabago. Merong isa tayong sandigan na alam natin na kahit lumala ang taon, lumala ang sitwasyon, lumala ang ating kalagayan, meron tayong sandigan na hindi talaga magbabago. Hallelujah. Kaya meron tayong pag-asa. Sa kabila ng paglala ng mundong ito, meron tayong Diyos na hindi nagbabago, na mananatiling tapat sa atin. Kung mananatili tayong tapat, mararanasan natin ang katapatan ng Panginoon. Mararanasan natin ang pangako ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po ba? Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Awit na lang po tayo sa Diyos. Mawit po tayo sa Panginoon. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Bilang magtatapos, tawid po tayo ng isang Panginoon. Marahil mag-overtime lang po ako ng onti. Pero kunin na natin ang oras na ito sa pagpapasalamat sa Panginoon, pag-declare ng katapatan ng Diyos sa atin. Hallelujah. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Meron po tayong lyrics dyan na nakapin sa lahat ng gustong sumabay. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature
Panginoon. Tunay nga kayong tapat, O Diyos. Sabi po tayo ng isang awitin. Pero po yung huling awitin natin ngayon. Kaya magawa man natin awitin, turing natin ito na masasalamat sa Panginoon sa ginawa niya sa nakaraang taon. At masasalamat din sa Panginoon sa gagawin niya sa taong ito, 2024. Hallelujah. Kaya hindi pa man natin nararanasan, magpasalamat na tayo sa Panginoon sa kabutihan na mararanasan natin, sa katapatan niya na mararanasan natin, sa tagumpay na ibibigay ng Panginoon sa ating lahat para sa 2024 na ito. Ngayon pa nga lang, pwede natin ipagpasalamat na itatawid tayo ng Panginoon sa 2024 na ito. Hallelujah. Salamat sa inyo for all you've done, for all you're going to do. Hallelujah. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we live for praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For all those things, what that we don't understand, we come by faith and place them in your hands. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Minsan ako, hallelujah. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Suling pagkataon po. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For by faith we know your grace will see us through. For by faith we know your grace will see us through. Hallelujah. For by faith. Hallelujah. Mga kapatid, for by faith we know that God's grace, ang biyaya ng Panginoon, it will see us through this whole year. Hanggang sa marating tayo doon sa 2025, hanggang sa mga susunod pang taon, God's grace, ang sumasaganang biyaya ng Panginoon, will see us through. Salamat sa inyo, Panginoon, sa panandaling panahon na binagalaw niyo po sa amin para kami magkatipon. Malaman namin muli at mapaalalahanan kami, O Diyos, na kayo ay Diyos na hindi nagbabago. Ang taon ay magbabago-bago, ang sitwasyon ay magbabago-bago, pero kayo, Panginoon, ay hindi magbabago. At yan ang aming pag-asa sa mundong ito, O Diyos, na meron kaming Panginoon
na kailanman na hindi magbabago, na mananatiling tapat, O Diyos, sa aming lahat. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa taong nagdaan, sa kabutihan at katapatan niyo po sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, para sa year 2024, inilalaan po namin ang lahat ng alalahanin na sa inyo. Lahat ng isipin, Panginoon, na laman ng aming isipan para sa 2024. Lahat ng pag-aalala, lahat ng pagdududa, Panginoon, isinusuko namin lahat sa inyo ito, O Diyos. Pinagkakatiwala po namin ito, Panginoon, sa inyo. Ang aming buong buhay, ang buong taon na ito, Panginoon, ay sa inyo. At dahil ito ay sa inyo, Panginoon, inaasahan namin ang inyong patuloy na pagiging tapat, O Diyos. Patuloy na patnubay, patuloy na pagbibigay sa amin ng tagumpay, O Diyos. At nangangako kami, Panginoon, na sa taon na ito, kayo pa rin ang bibigyan namin ng kaluguran, O Diyos. Naway malugod kayo sa aming buhay, malugod kayo sa aming paglilingkod, O Diyos. Hallelujah. Year 2024, Panginoon, ito ay sa inyo. This is your year. At sa mga susunod pang mga taon, Panginoon, ito ay sa inyo palagi, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri namin kayo at pasasalamatan. Sa inyo lamang ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Isang mapagpalang bagong taon mula sa akin, sa aking pamilya, at sa lahat ng nakakasama natin, hindi nagamit ng Panginoon dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Isang blessed New Year sa bawat isa. Kaya sa Panginoon lamang ang lahat ng papuri. God bless po sa lahat ng nasa ibang bansa at narito sa Pilipinas. Naway kayo ay nasa mabuting kalagayan, walang na aksidente, walang napaputakan, at sa ang pag-iingat ng Panginoon po ang sumainyo, ang pagpapala ng Panginoon ang sumagana para sa inyo at sa inyong pamilya. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Isang blessed, isang mapagpalang bagong taon po sa bawat isa. At sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri. God bless po.